Hello, ma. Sino pwedeng ma-interview dyan sa later? Hello? Sigaw ng agila, dinig sa buong kapuluan, samot-saring mga balita para sa ating mga kababayan. Sa jeepney, sa eskwela, opisina o tahanan, hatid sa inyo ay update ng mga kaganapan. Bawat talaktakan pang sport, negosyo, publiko, sariwang katotohanan lamang hatid sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sakop ng isang sigaw, isang tunog, buong bansa, dagit ng Radyo Agila. Narito na ang Radyo Agila Balitang Panggising Mula sa DZEC Balita Center, ito ang Balita Alas 7. Radyo Agila Balita. Saan ka pa pupunta, saan ka patutungo? Di mo na kailangan tumayo sa iyong bako. Buksan mo ang radyo, makinig mabuti. Ito ang pandinig sa DCEC. Kumpleto sa Ricardo, pwede pang pamilya. Para sa lahat at serbisyo pa sa masa. Kumbaga sa pelikula, patok ng takilya. Radyo Agila, isang tunog buong bansa. Ano nga ba ang baha? Ito ay ang biglang pagtaas ng level ng tubig ng mas mahigit sa itinakdang kapasidad ng isang ilog. Kaya't kapag ito'y naganap, ang tubig ay aapaw mula sa ilog tungo sa karatig na kapatagan. Ano ang mga dapat gawin bago ang baha? Laging makinig sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Alamin ang mga mahahalagang numero ng telepono sakaling kailangan ng saklolo. Ihanda ang mga mahahalagang bagay na maaaring dalhin sa paglikas. Maghanda ng first aid kit. Laging mag-imbak ng ready-to-eat na pagkain. Laging ihanda ang radyong de baterya, flashlight at kalang panluto. At habang may baha, Iwasan ang mga lugar na may tubig baha, lalo na't hindi tiyak ang ilalim nito. Kung may sasakyan dala ay huwag piliting tumawid sa mga kalyeng may tubig, lalo na at malakas ang agos nito at di alam ang lalim. Pumili ng pinakamalapit at matatag na pupuntahan at maghintay ng saklolo. maging matalino, dapat maging alerto. Isang paalala mula sa Radyo Agila. Napakaraming sakit ang dumarapo sa tao sa panahong ito. Marami rin ang nalilito sa kung anong gamot ang iinumin. Mga kaibigan, paano ba natin maiwasan ang mga uri ng sakit? Alamin sa programang Health Watch dito sa Radyo Agila. Marunong ka bang magluto? O mas gusto mong kumain na lang? Ano nga bang mas masarap? Ang lutong bahay? Sa restaurant? O turo-turo kaya? Basta kung saan masarap. Kain tayo! Samahan niyo ako ting tanghalian ng linggo dito sa Radyo Agila. Ano ang kwento ng iyong buhay? Gisingin ang natutulog na puso at damdam. Sa linya na daw si ano? Bigyang kulay ang buhay sa palatuntunan. Ito ang inyong Tita Mary. Linggo, alas 2 ng hapon sa Radyo Agila. Pambansang Almusal Weekend. Kasama sina Raymond Caral, Alright, nagbabalik po ang programa ang Pambansang Almusal Weekend dito pa rin sa Radyo Agila. Ako pa rin po si Raymond Caral. Miss Horizon Chaser. Kamusta na po kayo? Nasa linya na po na ang ating komunikasyon si Albay Governor Joey Salceda para alamin natin sa kanya kung ano na yung sitwasyon ng kanyang mga kababayan dyan sa bahagi ng Bicol Region. Magandang umaga sa inyo, Governor. Good morning. Good morning po. Sir, nabalik na ba yung supply ng kuryente sa inyong lugar? Oo po, ang bilis naman eh. Actually, kalahati na naibalik agad ng biyernes. Naibalik agad. Buti naman at least ganong kabilis ang aksyon ng ating pamahalaan, ano po? Oo, okay naman eh. Kasi ang problema lang naman mga linya. So, hindi naman tinamaan yung mga linya dito eh. Sa ngayon po ba, may mga evacuation center pa ba tayong binabantayan?
Pinauwi kagad doon namin yun nung Biyernes ng hapon. Kumbaga, pagpunta nila doon, nung natapos yung bagyo, balik na rin sila. Opo, gano'n naman yun po ang unless sila yung bahay nila. Governor, Opo. i-share nyo nga sa amin, kasi napansin namin dyan sa Bicol, o kaya sa ibang parte pa ng ating mga lalawigan sa bansa, parang kayo yung preparado. Paano kayo naghahanda ng inyong lugar sa mga kalimitan na nangyayari sa inyong lugar po? Kasi simula nung remain, parang hindi naman siguro maganda na wala kami natutunan doon. Kasi namamatay ka lang naman sa bagyo kung unang-una haharapin mo o kung magpapasagasa. Sasalubungin mo. Pero kung nakatago ka na, naka-evacuate ka na, hindi ka na maano kasi ilang bagay lang yan. Unang-una, kung ang bahay mo made of light materials, talagang masisira yun. Di ba? Kasi sa lakas ng hangin. Ikalawa, kung nasa tabi ka ng dagat at harapin mo yung matataas na alon. Pangatlo, kung nasa tabi ka ng mountain slopes at pag nagragasa po yung nagkaroon po ng landslide. Okay. Tapos kung nasa tabi ka po ng ilog at inanod ang bahay mo. So doon lang. Kasi nga, ang provincial policy kagad, simula noong 2007, pag-upo ko po, talagang zero casualty. Paano ka makaka-achieve ng zero casualty? Dapat yung lahat na pwedeng mamatay dahil sa papasok na hazard. Kasi hindi lang naman yung hazard namin Correct. May tsunami, may earthquake, tapos mayroong eruption. So, pag may eruption naman, wala naman hindi mo naman kailangan ilikas yung mga nasa tabi ng dagat, tabi ng ilog, ibang klase rin. So, para dito sa bagyo, ang alos lahat, dahil sa sobrang lakas, talagang nagpalikas po kami ng umaabot po ng 134,000 families. Usually naman, kahit 5 yan, ang mga makikita mo sa mga classroom, yung nanay at yung 2 anak na babae. So, yung mga lalaki kasi, tatakbo na lang yan kapag talagang nasa oras na kasi gusto nilang bantayan yung kanilang hayop. Yung ari-arian. Pero secure na yung 3. Okay. Diba? So ngayon, ang ginagawa namin yan, tinitingnan na namin bago pa pumasok ng Pilipinas, marami naman po makukuha na mga scientists katulad ng Joint Typhoon Warning Center. Makikita mo kagad doon kung papasok ng Pilipinas at kung yung mga truck ay dadaan sa amin. So kung sa tingin namin malakas at dadaan sa amin, mga 3 araw pa po nagpapalikas na kami. Kasi sa sobrang laki na kailangan gawin, unang-una, lilinisin yung classroom. Pangalawa, organisahin. Pangatlo, kailangan mailabas yung relief para bago pa dumating yung bagyo, may release na sila para hindi mo pumipila. Kasi pag mapansin mo dito sa Albay, pumipila kami sa evacuation center, pero hindi ko kami pumipila para sa relief goods. Para dyan sa, wala ko yan. Kasi dinidistribute yan based po sa paglista ng mga barangay officials. Sa mayor, then sa barangay, and then po sa mga kagawa, then sa mga purok leaders, saka family leaders. So, ibig sabihin, talagang organisado. Organize. Kaya pagka, wala ako dito, hindi ka tulad sa iba, pupunta ng evacuation center, magugutom lang sila. Wala na nga TV, walang wifi. So, ang nangyayari po dyan, ang ginagawa namin, talaga linis namin, pinapasiguro namin na may aabutan sila at nandun po yung barangay official, nandun yung teacher. So, talagang ino-organize po talaga namin. So, ang puntos dyan, simula pa po noon, hanggang ngayon, siguro nakailang ilang kalamidad na. Siguro nakailang bagyo na ba kami hirap. Sabihin natin 5 bawat taon. Sa mga 30 na po, na-establish na po namin na pag sila, in short, karapatan nila ang 5 kilo basta mag-cooperate sila. So, incentive po yan Evacuation incentive scheme namin po yan. So, yun po dinistorbo ko buhay nila kasi wala pang bagyo, mainit, wala masyadong
Tapos, talagang aakayin mo papunta dun sa isang kwarto na hindi nila sigurado na kung ano abutan nila. So, at least sigurado sila pag dating nila, may relief sila. Kumbaga, So, kailangan nagbabalot din naman kami kaagad. At may loan, mayroon kami standing credit facility sa NFA. Talagang todo-todo po yan. At tapos, katulad ngayon, 32 trucks ng Army ang ginamit namin. Tapos, nagpahanda kami kaagad ng 15,000 bags na rice para po talagang binalot namin kaagad. Kasi para kami factory dito. So, distribute kaagad sa mayor, distribute sa barangay, distribute po sa tao. So, ganun po. So, isa sa mga dahilan pala yun para madali nyo nakukumbinsi yung mga kababayan nyo na pumunta sa mga evacuation center agad ng mas maaga. Ano po? Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nahihirapan na kumbinsihin yung mga kababayan nyo. Hindi naman, inaalis lang namin yung alibay nila. Pagkatakot din naman yan eh. Sa bagay, Pero kahit pa paano, nainganyo nyo nga po dahil doon sa mga pinakita nyo po sa kanila na talagang medyo komportable. At hindi matigas ang ulo ng mga Bicolano. Kasi yung iba, kahit na pinilit mo na, gusto mo, buhatin mo na, ayaw pa rin, di ba? Kasi naman partner, mas gusto nila doon na lang sa bahay nila. Kasi ang kalagayan kasi karamihan sa evacuation center ay hindi po maayos di ba Governor Salceda? So, di tulad po sa inyo, ay talagang sa ginawa nyo po, ay pinakita nyo na maayos. Kaya, mas safe kapag sila ay sumunod sa inyo. Okay, thank you. Kung preparado yung lugar. So, sa ngayon po, sa kabuuan, kamusta na po dyan sa Albay ngayon, Gob? Ang init po. Magsisimula po. Mainit na ang panahon. Back to normal na uli. Ganda po ng panahon. Back in business. Para lang tayo, pero mas maganda na yun na hindi talaga dumaan dito kasi nung Sabado pa po ako sinabihan nung dating opisyal natin, si Prisco Nilo. Maganda ako dahil may paspasok na napakalakas at baka tumukin ang Albay. So, kinabukasan ng pagkahapon, nagpo-post na po ako ng mga pagdadasal. At pangalawa, pinapatakbo ko na po yung aking mga local officials na organize na at wag mo na mag-schedule ng mga malalaking events by Thursday, Friday, and Saturday, baka ako doon pumasok. So, gano'n na. Tapos, dire-diretso na po yan hanggat sasabihin ng pag-asa na, ayan, sigurado na yan pupunta dyan. So, ang gagawin na namin ay talaga gagastos na kami. Tapos, sasabihin na namin na ito, mga kailangan gawin, ito yung kailangan maglikas, yung mga mayayaman, hindi kailangan magpalikas, hindi kailangan maglikas. Tapos, nagkakaroon na kami ng sistema dito kung saan yung mga mayayaman sa loob ng mga bayan-bayan ng mga barangay, pwede silang kinumbinsi namin tumanggap ng mga tinatawag namin private evacuation. Tama. Kasi minsan nga naman maluwag yung lugar na mayayaman. Buti tumatanggap doon, hindi natatakot na baka samantalahin yung lugar nila. May tiwala siguro sila kay Gob. Hindi naman po. Alam naman nila na ang zero casualty in 17 out of 19 years. Wala akong casualty. Ang Albay, kahit gaano kalaki pa yung nakuha niya. Napansin nga namin yan, Gob. Sa nakalipas, talagang mahusay yung pagmamanage ng dyan sa Albay. Anyway, sa ngayon, kamusta po yung turista sa Albay po, Gob? Mga turista, kamusta po sa Albay? Ay, okay naman. Siyempre, sayang. Maraming cancellation. Yung aming mga hotel, nanghinayang. Kasi halos yun na po ang industriya namin dito. Kaya po nanghinayang po sila. Pero ang lakas-lakas po na siguro ay bukas ng mga hotel dito. At saka tuwan-tuwa sila sa mga bagong activities, programa. At yun na nga, yung isa namin pang-akit ng turista, pinatigil po muna kasi di naman pa pwede na 1/3 ng bansa nagdadalang hati o sigaw nagsasaya kahit Christmas. So yung namin, festival namin isang buwan, ginawa ko ng 2 linggo, yung malapit lang sa Christmas para may dahilan. So ganun lang po. Mag-a-adjust ka naman talaga. Hindi mo naman pwede lahat dyan maangkin. Okay, Gob. Ano mga bago nating programa ngayon na mas lalo
na dadayuhin itong ating albay? Ang dami po eh. Unang-una, inaayos po namin yung mga destination. Ang pinakamalaki po talaga ay promotion. At ngayon lang po, nagpo-promote lang namin sa London. Kami po, at saka yung aming mga kapit bahay, nag-promote po kami sa World Travel Mart doon sa London for 1 week. Kung saan po ay napakalaki pong pagtitipon niya ng mga tour operators at ng mga yung mga may stakeholders po ng tourism industry. Pangalawa po, talagang isang package na lang po ang Albay, Sorsogon at Masbate. So, Albay, andyan naman yun, Cagsawa, Misibis, at nandyan naman po sa Sorsogon, ang Butanding at ang Matnog at Subic na beach. At nasa Masbate na po, Anticaw Island, ang diving at ang magagandang beach din po. So pinag-isa na lang namin bilang isang produkto para kasi magkakapit-bahay lang naman kami. So nag-form kami ng Almasor or Albay Masbate Sorsogon. Pangatlo po, yung sa sarili namin sa Albay, dinidevelop po namin ang mga destination. Ang mga destination po namin ay yung mga historical namin at cultural kasi ito po hindi magagaya ng iba. Halimbawa, kasi po, nung mga year 1900s, ang Albay po ang pangatlong pinakamasigasig na sentro ng ekonomiya sa Pilipinas. Number 1 po Manila, number 2 Cebu, number 3 po Legazpi. Kami po ang pinakamalaking populasyon. So, sabi nga maraming makakalkal dyan. So, nagkalkal nga kami. Tulad ng Cagsawa, actually ang Cagsawa, compose po yun ng tatlo. Yung nandiyan po yung Casarial at Ayuntamiento. So, ginagawa na napapatuloy po kami sa DOT tsaka USAID under one-step project. Pangalawa po, yung doon po sa further north po ng Cagsawa, nandiyan po ang Budjao Ruins. Ang Budjao Ruins po yung unang simbahan na sinira ng pagputok ng Mayo noong 1814. Tama po yun, Cagsawa. Opo. Tapos dating po doon sa Ginubatan. So inayos ko po yung mga ruins namin at yung pinakamalaki pong school ng college outside the Metro Manila during that time, nandito po sa akin yung Colegio de San Buenaventura, ngayon ay St. Benedict's Academy na. Tapos nung po sa TV, nandun po yung simbahan ng ruins. So marami po to. May mga programa po kami na inaayos namin. At meron po kaming Albay Agro-Ethnic Village, yung parang yung Pilipino noon. Kung saan yung ordinary turista, nasa tabi po ito ng Mayon, ordinary turista ka, pwede kang magpa-picture sa mga damulag o ano ba yan, yung kalabaw. At saka pwede kang magiling ng kalamay, pwede ka po magsapit, pwede ka magsalapit, ano po. Opo, tama. Sige lang po napakaganda po, maganda yung mga binabanggit niyo po. Medyo natuwa. Nag-i-enjoy kami. Gob. Pero siyempre, nagsimula kami na dahil sa zero casualty, kasi nung mga panahon, ang balita sa Albay, laging casualty. So sabi ko, hindi po pwede yan. So sabi ko, kung zero casualty ang Albay, safe ang Albay for tourists, safe para traders, pwede sa investors, at safe para sa sarili namin tao. Tama. So, yung pang doon po nagsisimula, kaya kailangan magsimula ka dyan. Kasi kung hindi ka nagsimula dyan, isang birada lang sa iyo, katulad nito, wala nang gana sa iyo yung investor. Tama. Kumbaga, makikita ng mga investor na magaling mag-manage itong lokal na pamahalaan na ito. Kayang-kaya niyang iwasan ang kasiraan ng kalamidad na dumadaan sa kanilang lugar, diba? Tama. At ang nagustuhan ko dyan sa inyo, Gob, sa sinasabi mo, na para bang ang mga taong bayan nyo dyan ay nagtitiwala ho talaga sa inyo, no? At sumusunod sila, lalo na itong mga mayayaman, di ba, partner, na kung saan, paano magkaroon sila ng tiwala. Yun ang importante, yung pagsunod, Governor, kasi pag di sumunod sa iyo yung mga tao, parang useless ang dating, di ba? Useless yung mga programa mo, di ba? Kaya malaking bagay po yun nung napasunod po itong ating mga kababayan. Anyway, Gob, marami pong salamat. Good luck po sa inyo dyan sa Albay, ha? Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po, Gob. Yan po si Albay Governor Joey Salceda, ang ating nakausap. Magbe-break lang muna tayo pasamantala. Pagbalik natin, may kakausapin muli tayo, ha?
Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Sino Agila. yung makakausap? Sino yung makakausap? Kaya alam mo, pero mag-interview ah. Pero wala pa yata kinakontakta lang. Sa sentro ng ng Baguio doon sa Kita. Wala ka naman. Balik na tayo. Alright, balik po tayo sa programang Pambansang Almusal Weekend dito pa rin sa Radyo Agila. Partner, tama naman organize ang albay. Oo nga. Zero casualty sila. Oo nga. Sana Pag masunurin talaga kasi yung mga tao, pag sinabi ng lokal na pamahalaan, na opisyal, ay, lumikas na kayo ha. Kahit pa mainit ang araw ngayon, lumikas na kayo. Kasi bukas uulan. Tama. Likas kagad. Ay kasi naman partner, kahit Kesa naman yung- kung tayo rin naman ang iimbitahan no, sa isang lugar na sa evacuation center, partner, kapag po alam naman natin na hindi tayo maayos doon, talaga hindi tayo susunod. Choosy pa yung ibang Diba? choosy pa. Pero kapag ganyan, na napaka-organize, alam natin maayos tayo doon, talagang susunod po tayo, 'di ba? Kasi ma-feel natin na ligtas din tayo doon. At hindi tayo magugutom. So, maganda yung ginawa ni Gob. Kumbaga, bago nila dalhin sa evacuation center, nililinis yung lugar, may pagkain, may wifi, may social. Evacuation Diba? center, may wifi pa. Oo, kasi yung mga tao ngayon talagang nabubuhay sa wifi, di ba? Di ba, hindi na Diba, walang, walang pagkain. Magandang idea rin yun ha, yung mga evacuation center. Lagyan mo ng wifi para at least hindi na mapapasing gutom na sila. Ay, gabi na pala. Tama, kasi mahalaga sa Dudut kanila. parang dudut, gabi na pala. No? Tama, kasi mahalaga sa kanila yung communication siguro doon sa mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa, di ba? So, ang galing mag-inganyo si Gob. Kumbaga, parang ama na, di ba yung mga anak natin kailangan inuutupan natin. Tsaka ang galing niya, yung sa tourism nila, Ay, oo. hindi siya nagdamot. Kumbaga, pinagsama-sama niya na lahat, Almasor kung tawagin. Tama. Yung Albay, Masbate, tsaka Kamsur. Kaya nagkakaisa Diba? tuloy. Kaya pag Ang pinagsama nga naman lahat, Isang promotion na lang. tama. So, pare-paro naman sila nasa Bicol, di ba? Tama. Di tulad ng nangyari sa ibang nating mga lugar, talagang pairingan pa. Parang mali, di ba? So, yan. Samantala, meron tayong tatanggaping report mula sa Calamian Group of Island, mula sa ating Agila correspondent na si Jay. Tama, si Jay. Magandang umaga sa Jay. Magandang umaga po. Good morning, Jay. Kamusta na po dyan sa Calamian Group of Islands? Sa kasalukuyan po ay medyo maganda na po ang panahon po ngayon. Mabuti naman po at maganda. Pero na-rehabilitate na ba yung mga nasirang mga infrastruktura, yung sa kalsada, yung mga naghambalang na mga puno dyan sa kalsada, may mga naayos na po ba? Sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy po yung pagtitiring po sa kalsada. Pero po, pagkakalam ko namin, ang papunta po doon sa airport, Busuanga Airport, ay hindi pa ganun ka-clear yung mga nagtumbahang mga puno sa mga kalsada po. At maging sa mga barangay, hindi pa po ngayon napapasok po ng mga sasakyan. Dahil nga po sa marami nga po ng mga nagtumbahang mga puno, mga sanga po. Totoo po ba na yung Busuanga area talaga ang matinding tinamaan ng nitong si Yolanda po, Sir Jay? Opo, talagang noon pong kalagsagan po ng bagyo, dito po talaga tumama yung napakalakas po na bagyo. Hanggang alas 9, hanggang alas 10 po ng gabi talagang binayo po ng malakas na hangin sa ating lugar. Kaya po sa ngayon talagang ang dami pong mga bahay po ang sira, natanggal ang kanilang bubong, natanggal ang mga dingding ng mga bahay po nila. Yung iba pang mga hotel, saka mga building po rito. Nasira din. Nasira din po yung mga salamin ng mga pinana po nila. Ayun. Pero wala naman kayo nakita ng casualty dyan. Meron ba kayo nakita ng casualty? Meron po kahapon, bakit sa aming pagtatanong ay meron na pong 5. Bakit po sa report po ng RRMC, 5 daw po. Pero marami pa pong mga natatanggap po silang report, mga nawawala, sa mga salaot. Kasi halos dito pa lang po sa Kabayanan po yun. Ano daw pong dahilan ng pagkamatay nung iba? Ano po? Ano pong dahilan ng pagkamatay nung iba? Ang iba po ay natamaan po ng mga kahoy po na nabagsakan, no? Opo. May mga nalunod din, gano'n. Meron din po, pero itong mga nalunod. Gaano ba kataas yung baha dyan? Gaano ka,
Gano'ng taas? Hindi naman po baha po rito, kundi yung hangin. Hangin. Yung mga nalunod, paano yun? Galing sa dagat. Galing sa dagat. Sa dagat po, opo, kasi may mga nasa laot po, so ito hindi maiwanan yung kanilang mga bangka. Doon sila nag-stay. Nung mga oras na yun, kailan ba nang dumapo yung si Yolanda dyan sa Busuanga? Pakikwento niyo po, Kajay? Andun po nga, Nobyembre 8 po yun eh. Po. Mga anong oras po yun? Mga bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Ano yun? Abalang-abala yung mga tao o ini-expect na nilang daraan talaga yung bagyo? Opo, apiso naman po ang dito sa munisipyo, na-evacuate po sila. Na-evacuate naman po yung iba. Talagang sa lakas lang po talaga ng... Kumbaga, yung mga tao nasa loob ng bahay na, nakatago na sila, pero dahil sa sobrang lakas ng bagyo, may hangin, may tubig, yun ang nangyari. Opo, talaga nangyari po. Talagang at yung bahay na medyo maganda-ganda, akala ko nila hindi po masisira ng bagyo, ay nasira din. Kamusta na ngayon po ang negosyo ngayon dyan sa Busuanga area? Sa ngayon po, sapagkat ang mga produkto po kasi rito nanggagaling pa po sa Maynila, gagaling pa po sa Mindoro, dahil sa wala po nga po mga barko pa na naglalayag po ngayon, sa kalukuyan, medyo sufisyente pa naman po yung mga produkto rito, pero kapag dumaan ng mga ilang araw, medyo kakapusin na po yung mga kababayan natin dito sa mga pagkain. Yung nga po, in terms of tulong ng national government at local government, kamusta naman po? Meron naman po kasi kahapon nga po pumunta nga po ako doon sa dakop ng sa munisipyo at meron naman po nag-a-assist po ng mga tulong po doon na natin. Kumbaga nakarating na dyan ng tulong ng DSWD? Opo, nakarating na din po, Sa ngayon po, ano pang pwede natin ipanawagan sa national government para ayuda sa mga kababayan natin dyan sa Busuanga area, Sir Jay? Kasalukuyan po talaga totoong kailangan po ngayon ng mga kababayan natin. Yung medical assistance din po, saka yung mga pagkain, mga damit, kasi talaga maging po yung sasaayos ng kanilang mga tahanan. Ano po yung mga nasa coastal area. Kasi po ang natatanggap pa lang po na report po namin po dito, yung mismo nasa bayan pa po Kasi po sa mga baryo-baryo pa po, kasi nga po nasira nga po yung ilang cell site po rito, talagang natumba. Alos wala po kaming komunikasyon din. Kaya hindi pa po namin alam kung ano pa mga nangyari sa mga baryo, bawat baryo po rito sa bayan po ng Coron. Ngayon po ba nasaan kayong area ngayon, Sir Jay? Nandito po ako sa mismong bayan po ng Coron po. Coron, dyan may signal? Opo, may signal po ng Globe. Kasi yung isa pong signal, meron po signal. Pero yung smart wala? Wala rin pong kuryente ngayon. Mula po at pa po nagsimulang pagyo. Hanggang ngayon, wala pa akong kuryente. I-describe nyo nga sa amin, Sir Jay, kung anong sitwasyon ngayon dyan. Nakikita nyo sa ating mga kababayan. Naglalakad lang ba sila? Tuloy-tuloy sa negosyo? Ano pong nangyayari ngayon dyan? Sa kasalukuyan po, inaayos po nila yung kanilang mga tahanan po na nasira ng bagyo. At may mga nadaganan ng mga puno at sanga yung kanilang mga bahay. Yun ang yung mga nasikaso po nila. At pag-clearing din po sa mismong bayan. Kasi dito sa bayan po mismo, halos lahat po ng kalsada talagang nandun po yung mga puno, naglalaki ang mga puno na natumpa, saka yung mga poste ng kuryente. Ito ay kasalukuyang sinasaayos po, nag-clearing po ngayon mga kababayan. Yung ano po, yung sikat nating Kalawit Island, apektado rin ba yun? Yung maraming mga wild animals po, Sir Jay? Sa kasalukuyan po ay wala po kami pang mga informasyon ukol po dyan, dahil sa wala po kami komunikasyon na at maaari siguro mo talagang kasama rin po sila sa mga talagang haranas ng matinding hagupit po ng bagyo. Pero yung Busuanga Airport pwedeng lapagan ng eroplano? Sa kasalukuyan po, yan po napakalaking problema po namin ngayon. Bukat pa po nagsimula ang bagyo, nag-cancel na po ang flight hanggang sa kasalukuyan. At sa pagkaalam po namin ay nasira po ang control tower. Naku, patay. Kaya hindi po pwedeng lumapag ngayon ang anumang uri ng aeroplano po rito. So talagang... Granted po, maraming mga turista po ngayon dito. So saan tumutuloy yung mga stranded na turista doon sa mga hotel nila dati? O sa mga hotel po nila dati po. Ito po sila sa Kabayan.
wala nang alisan muna dun sa hotel, ano? Wala na. Eksakto lang yung budget Ang nila. nakakatawa naman po, yung mga turista, nung pagkatapos po ng bagyo, tumutulong mo sila sa paglilinis. Ayun. Foreigner, Koreano. Tumutulong po sila. At least alam na intindihan nila yung sitwasyon, ano? Opo, naintindihan nito yung sitwasyon. Yung moral naman ng ating mga kababayan dyan sa Busuanga, kamusta naman po sila? Ano po? Yung moral po ba? Yung moral nila? Yung kanilang po talaga, nandun pa rin yung kanilang talagang pananalig na po talaga makakaahon din po sila. Sa kapila ng pagsubok na kanilang naranasan tiwalang-tiwala naman sila na malalampasan naman po nila mula sa mga ito. Sa bagay, ito'y kalikasan naman, dulot ng kalikasan naman at talagang Opo. hindi naman natin kagustuhan. Anyway, Sir Jay, salamat po sa inyo ha. Maraming salamat po sa impormasyong napahatid nyo sa amin. Opo. Maraming salamat. Yan po si Sir Jay Tamase, ang ating Agila correspondent dyan sa Calamian Group of Island. Break muna tayo, paring Jonas. EBC Eagle Broadcasting Basahin mo yan Corporation. Basahin mo. Ito ang Radyo Agila. Samantalang oras po natin ay 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa atin pa rin ng Sunsilk, bangong nakakagigil. Enjoy the fruity floral fragrance of your hair. Hi! Sarah Geronimo here. Alam niyo magbibigay ng good vibes sa akin? Pag naririnig ko yung favorite song ko. Hanging out with my friends. Hi, girls! At higit sa lahat, ang bango ng hair ko. Enjoy the best ever fragrance of Sunsilk Smooth and Manageable. With a unique fruity floral fragrance you just can't resist. The best talaga ang bango ng hair ko. Nakakagigil. Alright, balik po tayo sa Pambansang Almusal Weekend sa Radyo Agila. May babasahin si partner na papuri galing sa CNN. Okay, partner, go ahead. Sabi nga dito na talaga umani daw ngayon ang paghanga sa international community, yung katangian at kahangahangang katatagan ng ating mga kababayan daw, partner. Dahil sa pagharap nga natin ng mga sakuna daw at pagsubok. Kaya patunay dito yung pahayag ng kilalang CNN kaugnay dyan sa pagiging matiisin daw natin at may kabutihang loob itong ating mga kababayan at katapatan at ang pagiging survivors ng mga Pilipino at kasalukuyang trending daw ito sa social networking sites gaya ng Twitter, Facebook at Instagram na kung saan daw, partner, sa nasabing post nga ng inihayag ng CNN na kahit nadapa na raw tayo at nasaktan, kusang bumabangon itong ating mga kababayan at balik normal ang mga buhay at walang reklamo daw tayo at magawa pa nating ngumiti. Yan, ngiti lang, ngiti lang. Hindi talaga masayahin pa rin ng Pilipino. Talagang caring-caring yung mga yung mga kalagayan natin. So ito raw, marahil yung dahilan kaya napili ang mga Pilipino na babalikat sa pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ng mundo. Kaya dito, talagang inani tayo ng papuri dahil nga daw dyan sa pagiging matiisin pa rin natin at nagawa pa rin natin ngumiti sa lahat ng oras. Correct. Sabi nga, at the end of the day, the Filipinos will just shake off the dirt from their clothes and go about their business and smile. They do not complain much. They will bear as long as they can. Kumbaga parang, natumihan yung damit, laban lang, okay na. sampay, ngiti, yun lang. Okay na. Ganun ang ating mga babayan, di ba? Ganyan ang Pilipino matatag. Masaya na tayo. Paano kung ibang bansa kaya ang tamaan ng ganyang bagyo? Wala na, magpapakamatay na yung iba sa hindi natin alam, depression. Ayaw natin silang bigyan ng husga kagad. Anyway, may report si Agila 47, si Freddy Rolyoda mula dyan sa bahagi ng Baguio City. Bumabagyo pa ba yan sa Baguio City? Ha, Freddy? Freddy, magandang umaga. Happy morning sa'yo, Freddy. Freddy, wala bang ulan dyan? No, wala na. Medyo gumanda-ganda na yung panahon na rin ngayon at medyo ngayon ay lang natin nakita yung
sinag ng araw, ano? Mga ilang araw din na nawala itong araw na tatak. Nakapagunat-unat ka na dyan, Freddy. Ano na? Nakapagunat-unat ka na. Ay, oo. Maaga pa nakakapag-unat-unat na pag ito, sasampay na nga tayo dito ng mga damit. Naglaba ka na, Oo. Matagal na panahon din na mga ilang araw din na talagang walang paraan para sa ganun matuyo agad yung mga labahin. So, yung mga ilang mga resident dito sa lungsod ng Baguio ay siyempre, yun na ang inaasikaso. Yung maglabas na ng kanilang mga sampay dito sa mga bakuran nila para sa ganun ay matuyo na agad ng araw. Mga ilang araw din na talagang lalo na nung kasagsagan din ng Baguio. Ano yan? Binayo ba rin ng Baguio yung ang Baguio City? Kumbaga, nagkaroon din ng malakas na hangin dyan, nagmagtumbahan ng mga puno, yung poste. Pakikwento mga, Freddy. Nako, grabe. Noong panahon noon ng Bagyong Yolanda, ay nararamdaman din dito yung lamig. Hindi yung normal na kasi dito yung lamig at simoy ng hangin na talagang malamig. No? Pero yung nung panahon na yun ay nagkikisabay din yung paglakas din ng hangin. Hanggang sa yung kinagabihan na, mga bandang alas 4 na. Hindi ko matatandaan yun. Siguro mga bandang Sabado ba yun o Biyernes ng hapon ay naramdaman na yung napakalakas na hangin hanggang sa magdamagan na at sinabayan pa ng malakas na ulan na pabugso-bugso. Yung kakaiba dito, Ray, yung kung dyan sa bandang Eastern Samar, nakikita mo yung pagka pinaplas sa mga balita, yung pangyayari dyan, particular na dyan sa may bandang Leyte o kaya dyan sa bandang Samar, ay dire-diretso yung hagupit ng hangin, di ba? Pero dito sa lungsod ng Baguio, ano mo ay yung hangin nanggagaling sa taas, pabulusok, pababa, kaya mabibigla yung puno, nayuyuko na lang bigla at iyahampas yung kanyang mga sanga doon at nagkakaroon ng mga biglang pagputol malilit na mga sanga, yun naman nalalaglag sa mga kalsada, syempre yung mga dumadaan na mga sasakyan ay medyo napipigilan at bagay na may mga ilan namang mga residente, ganun din mga barangay tanod dito, lalo na dito sa may Bagsaysay at sa Lower Tiburgos, ay nagmamalasakit kahit napakalakas yung hangin. Siyempre, kaya ragdag pa yung ginaw. Pero kanilang pinupulot yung may mga sanga, malilit na mga sanga, maliit man o malaki yan. Basta yan ay humambalang sa daan. Siyempre, napakakit naman yung mga daan na dito sa Baguio City. Nagkakaroon na matinding daloy ng trapiko. Kaya naman, yung mga nagmamalasakit na mga residente natin ay pinupulot at itinatabi pang samantala. Ang nakakatakot dito rin, nakita ko talaga yung pag-ikot namin. Yung mga kawad at linya ng kuryente, pagka sumayaw pa na ito, kung halimbawa may tugtog sana, sasabay sa kanta niya yung Gangnam Style. May casualty ba dyan, Freddy? May casualty yung naitala? Ay, actually, wala naman. So far, so good. Yun, importante dun wala. Yung strawberry farm, kamusta naman? At nakapamili ka na rin ba, sabi ni Miss Bell? Actually ay medyo balance naman yung mga presyo ng bilihin dito. Kaya naman natutuwa rin yung ilang mga pupunta dito, lalo na yung mga nagbabakasyon, mga turista. Hindi naman nakasagabal o kaya ay naka-influensya ng yung sa mga pupuntang mga turista dito. Nakakaikot pa rin sila, pero limitado nga nung panahon ng Yolanda. Pero sa pamamalingki naman ay hindi naman gano'ng nagtaas yung mga presyo ng mga bilihin, kundi kung merong pagtatas, konti-konti lang. So sa ngayon, Fred, normal na ang sitwasyon dyan sa Baguio City? Normal na. Normal na. Yung panahon at normal na yung kalakaran at tuloy-tuloy na yung business na sinasagawa ng mga kababayan natin dito. Yung pamamasyal ay dumadagsa, yung mga turista. Malamig pa rin ba ngayon dyan, Fred? Pag-ulit, malamig pa rin? Malamig pa rin ba? Ay, oo. Mga gano'ng kalamig? Mga 13, 12, gano'n? May nasa yung kasi nakita natin kahapon ay napag-alaman natin kahapon ay bumaba hanggang 14 hanggang malamig nga. 14. Pero ngayon
nasa 15 Hindi ako pwede doon. Fred? Yung araw Fred, ay, go. buti nakakayanan mo pa. Ano ibig sabihin mo, partner? Eh, baka palang jacket niya siguro. Naubo tuloy. Rayo ako dito. Kaya pa. Patong-patong lang yung jacket niyan. Omega. Ay, patong-patong. Kaya pa. Oo, sabi sa'yo Sige. yan. Fred, thank you very much, Fred, sa yung impormasyon dyan sa Baguio City. Ingat ka dyan, ha? Ingat Ingat po, ka dyan. Fred. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, back to you. Yan po si Aguila 47, Freddy Rolyoda, na ngayon ay nandyan sa bahagi ng Baguio City at ayon sa kanya, back to normal na ang Mabuti Baguio naman City. ng partner. Malamig na uli, 14 na Ngayon 14. sa Biliran Leyte, talagang wala pa rin kuryente. Diyos Anyway, ang partner, paalam na tayo. Wala tayong Oo oras. nga, wala na tayong oras at sana nga po talagang mapagtagumpayan natin ang iba't ibang kalamidad at tayo magdasal lamang po. Ito si Miss Horizon Chaser. Happy morning. Basta kapit lang po tayo. Huwag tayong bibitiw sa ating kapaligiran, ha? Para sa ganun, magkaroon tayo ng panibagong buhay. Lalo na kung men in business ang inyong pakinggan. Parang back in business ang dating ninyo yan. Yan po si Ginoong Lada Gusit. Susunod na po yan, ha? Maraming pong salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa programang Pambansang Almusal Weekend dito sa Radyo Aguila. Sa ngalan po ni Jonas Pascual, ang ating technician, si Ate Bel Sorara. Ako naman po si Raymond Caral. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas. Backdown pa rin Tacloban. Backdown pa rin. May portion. Padala na sila ng